Magandang araw sa lahat. So, ngayon ay tatalakayin ko ang intelektualisasyon ng wika sa agham panlipunan, lalo na ang wikang Filipino. So, ang intelektualisasyon ng wika ay ang proseso ng pagbuo at pagsasalin ng mga kaalaman at konsepto sa sariling wika upang ito ay maging epektibong medium sa pagtuturo at pagkatuto. Ang layunin ng aking paglalahad ay ipakita ang pagsisikap ng mga eksperto at institusyon na ginawang ang paraan upang mapalakas ang paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng agham panlipunan at kung paano ito nag-ambag sa ating pambansang pagkakakilanlan at pag-unawa sa ating lipunan. So, una ay nais kong banggitin si Julius Dasmariñas. So, si Julius Dasmariñas ay ang nanguna sa pagsasali ng mga terminolohiyang ginamit sa introductory sociology. So, ang introductory sociology pala ay isang kurso na nagtuturo ng tema tungkol sa kultura at mga isyong panlipunan. Layunin ng mga terminolohiyang ginamit sa kursong ito na isulong ang intelektualisasyon ng wikang Filipino bilang medium sa pagtuturo ng social na agham tulad ng sosyolohiya at antropolohiya. Idagdag pa rito ang Departamento ng Agham Pangkaasalan at Filipino na nagsikap na bumuo ng isang glossary ng mga terminolohiyang ginamit sa introductory sociology. So, ang glossary pala ay kung napapansin nyo, sa mga libro, sa pinakahuling bahagi ng mga libro ay may mga glossary kung saan ang binibigyan nilang kahulugan ang mga posibleng salita na hindi pamilyar sa mambabasa. At yun din ang ginawa ng Departamento ng Agham Pangkaasalan at Filipino na bumuo sila ng glossary upang bigyang kahulugan at matugunan ang kakulangan sa mga akademikong terminolohiyang ginamit sa kursong Introductory Sociology. So, sunod naman ay dumako tayo sa Psikolohiyang Filipino. So, si Dr. Virgilio Enriquez ang nanguna sa mga orihinal na saliksik sa larangang ito at itinatag ang Psikolohiyang Filipino bilang isang alternatibong disiplina. At ayon kay Bartolome, isa ring guro sa psikolohiya, na napakahalaga ang paggamit ng Filipino bilang medium sa pagtuturo at pananaliksik. Sinasalamin nito ang pagkilala sa mga tuklas ng mga Pilipino sa agham panlipunan na hindi lamang batay sa mga banyagang teorya tulad ni Freud at Skinner. So, si Dr. Virgilio Enriquez at Bartolome ay pahirehong guro sa psikolohiya na gumagamit ng wikang Filipino sa kanilang pagtuturo dahil naniniwala sila na mas epektibo ang edukasyon kapag ginagamit ang sariling wika. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang kontribusyon ni Maria Luisa Camagay. So, si Maria Luisa Camagay ay isang historiador kung saan siya ay gumagamit ng Filipino sa pagtuturo at natuklasan niya na marami sa mga estudyanteng nag-aaral ng kasaysayan ang gumagamit ng Filipino sa kanilang mga thesis. Idagdag pa natin rito sina Evelyn David at Claudette May Dituin na napatunay ng kahusayan ng Filipino sa pagtuturo ng humanidades, broadcasting at fine arts. Isa rin sa kapansin-pansing halimbawa ay si Father Roque Furios, isang profesor na ginagamit ang wikang Filipino sa kanyang pagtuturo sa filosofiya dahil para sa kanya ay mas madaling maunawaan daw ng kanyang mga estudyante ang mga malalim na konsepto ng filosofiya kapag ginagamit niya ang sariling wika sa kanyang pagtuturo. Sunod naman ay bumaling naman tayo sa paggamit ng wikang Filipino sa ating mga hukuman at pamahalaan. So, si Judge Cesar Perelejo ay nagsali ng Kodigo Sibil at Kodigo Penal. So, ang Kodigo Sibil ay civil code sa Ingles ay ang tungkol sa karapatan at obligasyon ng tao, habang ang Kodigo Penal naman ay ang penal code sa Ingles at ito ay patungkol sa batas na nagtatakda ng mga krimen at mga kaukulang parusa para sa mga paglabag sa mga batas na ito. So, ang dalawang batas na ito na isinalin sa Filipino ay ang naging hakbang patungo sa madaling pag-unawa ng mga mamamayan patungkol sa mga batas. Habang si Juez Jose de la Rama naman ay pinayagan ang paggamit ng wikang Filipino sa mga paglilitis upang mapabilis ang proseso at maiwasan ang maling pagsasalin ng mga interpreter. So, huli ay si Prof. Lydia N.U.
na nagtuturo patungkol sa pamahalaan at politika dito sa Pilipinas. Siya rin ang nagsalin ng aklat ni Joan Stuart Mill na Considerations on Representative Government bilang pangkinatawang pamahalaan. Ang librong ito ni Joan Stuart Mill ay patungkol sa pagpapahalaga ng pagkakaroon ng tamang representasyon ng mga mamamayan sa pamahalaan at kalayaan sa paggawa ng batas. So, sa pagsasaling ito ni Prof. Yo ay nakatulong ito upang madaling maunawaan ng mga estudyante ang mga konseptong ito sa politika at pamahalaan gamit ang wikang Filipino. At nakatulong ito upang magkaroon ng mas malalim na diskusyon tungkol sa sistema ng pamahalaan ng wikang ng Pilipinas sa kontekstong mas malapit sa mga karanasan ng mga Filipino. So, ang aking mga binanggit ay ang mga tao o institusyon na nagpakita o nagpatunay na ang wikang Filipino ay maaari ding maging angkop sa mataas na diskurso, ito man ay maging sa edukasyon o sa pamahalaan at politika. So, yun lamang po ang aking paglalahad at maraming salamat po sa inyong pakikinig.